Magandang araw mula sa Diskurso on Air. Welcome sa Diskurso Totoo. Balitang diretsahan, totoong usapan. Ako si Benj Ramos at silipin natin ang mga may init na kaganapan sa bayan. Ano nga ba mga balita ngayon? Pag-usapan natin yan. Opisina ng DPWH nasunog. Ombudsman iimbestigahan na nangyari. PNP nagpadala ng sabpina sa isang UP student leader. Kaugnay raw ito sa protesta noong September 21. Sunog sa DPWH, iniimbestigahan ng ombudsman. Sabi nga nila, hindi na baling manakawan, wag lang masunugan. Pero paano kung yung maaring maging ebidensya mismo ng pagnanakaw ang masunog? Sumiklab ang apoy sa Bureau of Research and Standards Building ng Department of Public Works and Highway o DPWH sa Quezon City nitong nakaraang linggo. Ayon sa ulat, umabot sa third alarm ang apoy at tumagal ng halos 2 oras bago tuluyang naapula. Sabi ng DPWH, wala naman daw nasaktan at ligtas daw ang mga dokumentong may kinalaman di umano sa mga flood control anomalies. Ang ombudsman hindi rin nagpalit. Agad na nag-utos na imbestigahan kasama ang NBI at ang Bureau of Fire Protection para alamin kung aksidente nga ba ito o sadyang sinunog. Ayon sa DPWH, galing daw ang apoy sa isang bakanting cubicle at may naiwan lang daw na computer. Ang interesting lang nung timing. Habang mainit pa itong investigasyon sa mga flood control projects, biglang may nasunog sa mismong ahensya na may hawak ng testing at research data. Pero linawin lang natin na ang head office ng DPWH ay nasa port area sa Manila at wala ito sa Quezon City. Sabi ng DPWH, wala raw kinalaman ang mga nasirang files sa mga isyong iniimbestigahan ngayon. Buti naman at sa bagong pamunuan ng DPWH, please protect the files at all costs. Bantayan ang sinumang nagtatangkang manira ng ebidensya. PNP nagpadala ng sabpina sa isang UP student leader. Ito ay kaugnay pa rin sa naganap na protesta nitong September 21. Grabe, ganado na naman ang mga pulis basta laban sa mga estudyante at mga mamamayang nagpoprotesta. Ang bilis-bilis kumilos. Malinaw sa mga report na hindi na-uphold ang maximum tolerance noong September 21 at malinaw rin na merong police brutality. Literal. Kahit na may video pa, dinideny pa rin. Pero ayun nga, kahit sandamakmak ang ebidensya laban sa mga politikong sangkot sa mga flood control corruption na ito, ang pinadadalhan nila ng subpina mga estudyante. Isa na rito si Joaquin Buenaflor, isang student council chair ng UP Diliman, na pinadalhan ng CIDG kaugnay raw sa karahasang nangyari sa baha sa Luneta Rally. 3 pulis pa raw mismo ang naghatid ng dokumento sa bahay ng pamilya niya. Sana ganito rin ka-active, no? Kapag sa mga corrupt na opisyal yung hinahabol natin, di ba? Kaya nga sabi ni Buenaflor, serve and protect the people and not the corrupt. Tama nga naman siya. Yun naman talaga dapat yung mandato ng pulisya. Pero sa ganap ng PNP ngayon, parang serve and protect lang. At depende kung sino. Ang dami ng pinatawag, pinadala ng subpina, tinakot. Abala sila sa pamumulis ng mga kabataan. Pero yung mga politiko at personalidad na sangkot sa korupsyon, ayun, hayahay pa rin. Kung disiplina lang ang usapan, baka dapat sa sarili muna sila tumingin. Kasi kung yung mga batang nagpoprotesta para sa katotohanan, yung tinuturing nilang kalaban, baka nakakalimutan na nila kung sino ba talaga yung dapat nilang pinoprotektahan. Basta estudyante, aktivista o sino mang may lakas ng loob magsalita. Sabpina agad, kaso agad. Pero kapag ang pinag-uusapan dito mga milyon-milyon ng mga nawala sa maanumalyang government projects, biglang nagiging mabagal yung sistema. Kaya pag may kumikilos, mga estudyante, mga manggagawa, mga ordinaryong tao, mabilis silang nasasampulan. Pero pag may koneksyon, ang politiko na involved, biglang nawawala sa radar. Rule of law daw yan. Pero kung tutusin, rule of who gets away with it. At yan yung mas malalim na problema. Hindi lang ito issue ng korupsyon.
Sistema ito ng kontrol. Ginagamit ang batas hindi lang para ituwid ang mali, kundi para pulisin pati yung mga gusto ng accountability. Ginagamit ang takot at dahas para manatiling komportable yung mga nasa taas. Kaya ano nangyayari? Yung mga korap, sobrang untouchable nila. Kaya sa tuwing may biglang nasusunog na kung ano man yan, malinaw man, hindi lang dokumento ang damay pati hustisya mismo, tinutupok na rin. At yan ang mga mainit na balitang hatid natin ngayon. Pero bago natin tapusin ang episode na to, para sa lahat na nakikipaglaban o kasalukuyang nakikipaglaban sa cancer, hindi pa huli ang lahat. Sa We Hope Chemotherapy Center sa Naga, Imus at soon sa Parañaque, sagot na namin ang inyong paggaling. May oncologist na handang makinig at mag-assess ng inyong kondisyon simula Lunes hanggang Biyernes, 8 a.m. to 5 p.m. At may oral at IV chemotherapy na available. Hindi na kailangan mangamba. At para sa mga PhilHealth members, libre po ang treatment. Dahil sa laban sa cancer, hindi mo to kailangang harapin mag-isa. Dahil sa We Hope Chemotherapy Center, may kasama kayo sa bawat hakbang ng paggaling. Salamat sa pagsama sa akin sa Diskurso Totoo, Balitang Diretsahan, Totoong Usapan, at huwag kakalimutang i-like itong video at mag-subscribe at i-click ang notification bell. I-follow nyo rin kami sa aming social media, Facebook, X, Instagram, TikTok at Diskurso On Air. Pwede nyo rin kaming bisitahin sa aming website, diskurso.ph. Muli ako ang inyong host, si Benj Ramos, at patuloy ang maghahatid sa inyo ng mga maiinit na kaganapan sa ating bayan. Hanggang sa muli nating diskurso.